So, brothers and sisters, it is a day that transcends no boundaries. Ang mga panahon ito na nakita natin na ngayon ay maraming nagaganap na kaguluhan. Kung kayo po ay mahilig sa mga current events, napapanood natin ngayon ay may kasalukuyang gera. 1-year anniversary na ng gera ng Israel. Sa pagitan ng mga kalaban niyang bansa at ang Ukraine, ganun din. Ongoing pa din yung mga wars. Ngunit sa mga sandali ito, mga kapatid, although maraming kaguluhan, maraming pagkakahati-hati, maraming mga conflicts, at sabihin natin politically, sa Pilipinas, Kuya Jojo, kayo ba nanonood pa rin ng balita sa atin? So, yung iba sa atin, pa rin, very attached pa din tayo. Kahit tayo ay nasa ibang bansa na nanonood pa rin tayo ng mga balita. Yung iba naman sa atin, medyo nasasawa na din, kasi puro na lang bad news, puro na lang, so kanya-kanyang preference. Pero ang mahalaga po dito ay aware tayo sa mga nangyayari dito sa ating kapaligiran. And many division, brothers and sisters, ay nangyayari politically, racially, and economically. Doon na ba na ahati ang bawat division sa iba-ibang lahi, iba-ibang kaisipang politikan, at yung kalagayan. May mga third world countries, di ba? Mayroong mga mayayamang bansa, doon nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. At dito mga kapatid, sa mundo na tila bugbog na, ano po ba ang kahalagahan ng mayroong pagkakaisa kay Kristo? At ito po mga kapatid ang tema ng World Communion Sunday, na regardless kung anong lahi, regardless kung anong nasyon, anong bansa, anong kalagayan natin, economically, politically, ano man ang stand natin, as a Christian, ngayon po nagkakaisa ang buong mundo. Sasama-sama po partake ng communion. So napakaganda na makita po natin kung ano ang kahulugan ng pagkakaisa kay Kristo. Tayo po lahat ay sumandalingin mo po at manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po sa mga sandali ito, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. At sa biyaya, Panginoon, at pag-iingat na kami ay dinako mo sa lugar ito upang sama-samang makapakinig, Panginoon, ng inyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Salamat din, Panginoon, sa aming mga bisita ngayon na aming nakasama. At nawa, Panginoon, sa mga sandaling ito, anuman po yung mga gumugulo sa aming mga isipan, ay bigay niyo po kami ng kapayapaan at ma-focus namin ang mga sandaling ito, Panginoon, sa pakikinig ng inyong mensahe. Makita namin ang aming mga sarili, ang aming mga kalagayan. Makita namin, Panginoon, ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, na magdudulot ng pagbabago sa ikabubuti, Panginoon, ng aming mga buhay. Muli po sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, ang ating pong teksto ay makikita natin in 1 Corinthians chapter 10 verses 16 to 17. Basahin po natin in English and in Tagalog. Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ? Because there is one loaf, we are many, are one body, for we all share the one loaf. Sa Tagalog po, hindi ba ang pag-inom natin ng kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa buto ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan, kahit na tayo marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. So brothers and sisters, today, we are invited to reflect on the power of the Lord
Lord's table. And the profound message of unity the Word Communion Sunday offers. So, the thing is, we are one. Iisa po tayo, iisang one table, one bread, one body, the unity of Christ in a divided world. Ito po yung title natin, The Unity of Christ in the Divided World. So, we are one, brothers and sisters. Iisa po yung table. Sa Italiano po, tabula. Alam naman siguro natin na yung Italian language po ay hawig sa Spanish, ano? So, may mga salita na nakakawin. So, one table of grace, welcoming our people. Sa atin po, as evangelical member of one of the evangelical church or as a Methodist church, we are practicing open communion. No? So, yung iba po sa atin, maraming narinig na yung close and open. Siyempre, close, open. Ano ba yung close? Yung communion na hindi pwedeng mag-communion yung hindi kaanin. But as a universal church, no, a Catholic church, no, yung po kasi salitang Catholic, hindi po yun yung, yun po ibig sabihin na universal. So as a Catholic church, as one of a Catholic church, we practice po yung open communion. Na the table of grace is welcome for all. Diba? Kaya nga mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, when he was sleeping among the people, diba? Ano yung pinta sa ating Panginoong Jesus? Ayan, si Jesus, nakikikain o kumakain kasama ang mga makasalanan. Diba? Narinig yun. No? In His ministry, often people that were rejected. Ba't ba ako English na English? Wala naman yung kasama dito. Di kasi ganito talagang ano ako eh. Sabi niya, I will come back. na ako dun sa ano. So, mga kapatid, ang ating Panginoon na-identify siya. No? Eating with the tax collector. Yung mga makasalanan, yung lagi siya ano. Kaya nga sabi, ano yung madalas natin narinig, no? Always with the drunkards, no? Yung mahilig daw sa pesta, no? Sa mga feast. Ano ba ang wika ng ating Panginoong Jesus? Ibang sabi niya, ako'y napalito para sa mga makasalanan. So, nakita natin dito mga kapatid that the table of grace welcoming all people. Wala pong boundaries, wala pong race, wala pong restriction ng ating Panginoon. And the word communion today, ito po yung mensahe. Na, as a church, we must be a people that welcome everybody. Kung lagi natin tatandaan mga kapatid, marami ng mga denomination, maraming mga issue, no? Na nagdi-discriminate. But lagi natin tatandaan that the Lord loved the sinners, but hate the sin. Diba? Ang Diyos galit sa kasalanan, pero mahal niya ang mga makasalanan. Kaya nga siya bumaba, di ba? Kaya nga siya pinadala. So, mga kapatid, the church is called to be radically inclusive. Kaya nga minsan nakakalungkot yung nung maraming taon na yung nakaraan, nung nagkaroon ng bagyo sa Pilipinas, may isang denomination ng mga church, isang malaking church, mega church sa Pilipinas, hindi pinagamit yung church para maging central ng relief. No? Hindi natin pinababanggitin kung anong church. Pero ang pinapakita dapat ng isang church, no, as a church, regardless kung hindi mo man siya kamiyembro, yan ay dapat open. As our Lord Jesus Christ example, na ipinakita niya yung kanyang grace for all people. O kaya in John 3:16 sabi niya, for God so loved the world that whosoever believe. Yung salitang whosoever, brothers and sisters, it is a sign of no boundaries. Everybody is welcome. Open arms, open hearts. At ito po yung mensahe na gustong ibigay sa ating mga
the radically inclusive embodying the grace of our Lord Jesus Christ. Another, we are one on the bread of life. Ang sabi po, nourishing our souls. Ang ating Panginoon, nagwika po siya na ako ang tinapay ng buhay. Ang sabi po doon sa John 6:35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumampalataya sa akin ay hindi na makukuhaw kailanman. Mga kapatid, ito po ay isang paalala sa atin. Not only in the physical sense, but especially on the spiritual sense. Ang sabi, hindi na magugutom. Diba? Meron na ba kayong tinapay na kinain na hindi na kayo ulit kumain ulit? Diba? Wala naman. Pero mga kapatid, brothers and sisters, Jesus Christ is talking about Himself. Siya po yung tinapay. At yung sinasabi niya reminds us of the spiritual sustenance we receive through Christ. Kaya po, kung wala po ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, patuloy tayong maghahanap. Yung sinasabi ng Biblia dito, ang sinasabi ng ating Panginoon, yung hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, ito po kasi yung kasapatan ng buhay. Na tanging sa ating Panginoong Hesus lamang matatagpuan, mga kapatid. The act of communion feeds us in a ways to go beyond the physical. It strengthens our spirit for the work ahead. Hindi lamang tayo nabubuhay, kaya nga yung panano, hindi lamang tayo nabubuhay para sa ating sarili, kung hindi para sa ating kapwa. Ito po ang nagpapaalala din sa ating mga kapatid na marami sa mundong ito na nabubuto. Imagine natin, nag-a-anniversary ang mga gera, di ba? 1 year na yung gera, yung sa Ukraine, almost 2 years na yata. Hindi ko nagkakamali. Hindi lang 1 taon yan, 2 years na yata yung gera ng Ukraine and Russia. Pero ganun na katagal. Isipin nyo mga kapatid, how many, baka billions of dollars ang ginugugol dyan. Imagine nyo yung Iron Dome ng Israel, na pinupukol sila ng ilang libong misil, pero doon pa lang sa taas, pinapuputok na yun. Galing ng technology nila, di ba? Nung isang documentary, ang napanood ko, yung for 1 day, na mayroong 10 misil na titirahin sila sa taas, $150,000 ang halaga. $150,000 sa isang araw, ha? Isang araw, imagine nyo. 8 years na. 2 taon na. Tapos di ba nung nakaraan, sabi, thousands of missile daw. Imagine nyo kung gaano kadaming pera ang inuubos. Kung yun po ay nagagamit, kung yun ay nagamit sa pagpapakain ng mga nagugutom, wala sigurong magugutom, mga kapatid. Walang yung sabihin natin na matutulog nang walang laman yung kanilang mga tiyan. Imagine, that is how our world today. Kaya nakakalungkot, but kumbaga we must go on. Kailangan magpatuloy tayo, but minding. Ito po yung laging paalala sa atin as Christians. As we break the bread, we are reminded of our calling to break the bonds of injustice, feeding the hungry, and the care for the poor. Yun ang problema kasi. I would like to share yung isang testimony ng isang Christian congressman. No? Hindi na po siya congressman ngayon. Naging Christian siya at dati siyang congressman. Sinasabi niya, if only there were 12 Christians in the Congress, sabi niya.
and 6 Christians in the Senate. Sabi niya ganun. Yung Pilipinas daw ay aawin sa hirap. Pero ang nakakalungkot, sabi niya, pero ako mismo bilang dating pastor na naging congressman at nasa politika, binabatikos daw siya. Kasi dapat ikaw hindi ka na nakikihalo sa politika. Magpastor ka na lang. May kalwira naman, di ba? Pero mga kapatid, isipin natin, kung wala na magiging Kristiyano na nadoon sa pamumuno, paano po magiging maayos? Ang problema kasi, pag ang isang tao natin na sa maling sistema, kahit anong ba ito, lalong sumasalungat daw sa agos, lagi kang sasalungat sa agos. Pero yung isang patutuo doon, kasama daw niya si Brother Eddie Villanueva noon, na nag-oppose doon sa LGBTQ na maging legal sa Pilipinas. At hindi natuloy dahil sa dalawa. So, imagine, brothers and sisters, the difference technique, yung kakaibahan na mayroong mga Kristiyano na umu-oppose. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa na umu-oppose, edi ganun na, yung legalize na rin sa atin, sa Pilipinas. We don't, sabi nga natin, we love the sinners. Jesus Christ loved the sinners, pero ang problema, the sin. And even the church, everybody is welcome, mga kapatid. The church is not exclusive, lahat po yan welcome. Pero dapat, kapag po ang mga tao ay pumupunta na sa church, there must be change. Amen? Hindi pwede na mananatili sila doon sa paggawa ng kasalanan. Dahil kung ganoon lamang, mga kapatid, hindi po nagagampanan, hindi po natutugunan ang purpose ng simbahan. At yun ang malaking problema ng mundo. The churchgoers, yung mga tao is just a mere ritual. Ritual lang. Routine. Ganyan ang nagiging problema kung wala pong pagbabago. So, mga kapatid, ipinapakita po sa atin that as Jesus, as the body, siya yung tinapay, we have also the responsibility for others. Communion is a spiritual act, but it compares us toward physical act of mercy and justice in the world. Another, we are one, we have the unity, the cup that binds us. Kaya na yung ibang mga practices, alam niyo ba, yung ibang mga practices, iisang cup lang talaga. Diba? Sa mga Italiano, malaki yung coke nila eh. Doon sila lahat, doon sila umiinom. Kaya na, siyempre, for the sake of yung ano ba yun? Parang pangit naman sabihin cleanliness. For the sake of hygiene, yan. Hygiene na lang. At siyempre, iniiwasan din natin yun, lalo ngayon, iba na yung panahon. Hindi na tayo gumagamit ng isang cup. But in the early days, in the early Christian days, yung mga unang mananampalataya, ganun talaga, iisa lang. To symbolize the unity. At sa atin nga, we are entitled also. May mga denomination na only yung hostia lang, di ba? Wala silang juice or walang symbolizes the blood. But in many evangelical churches, uses also yung mismong grapes, yung juice or yung wine. Tulad sa mga Italiano, mamimili ka kung gusto mo ng vino talaga, yung wine talaga, o yung grape juice. Sa atin, budget kasi tayo, kaya grape juice lang tayo. Saka may mga bata tayo kasi. Pero yung mga boy, syempre, gusto niyan mga wine. So, mga kapatid, it symbolizes unity. Iisang cup. We have one cup. A cup of unity that binds us together. Diba yung mga mag-asawa dito, minsan pa kumakain kayo ng isang pinggan lang,
Isang baso lang? O maselan din kayo? Ayaw nyo ng ano, ang baso mo. Ano yung kutsara mo dyan? No? Hindi ba kayo yung sweet na isang ano lang? Kasi minsan ano yan it symbolizes unity. Yan na, iisa kayo pinag-isa na nga, di ba? Mag-asawa nga. Diba? So, in the body of Christ, he symbolizes yung brothers and sisters. No? Paul is reminding us who are many, are one body because we share one law and one cup. No? Ito po yung body of Christ, the bread and the cup that symbolizes this unity. Kaya nga po mamaya in our communion, lagi natin pinapakita, tinapay, and the cup that symbolizes the blood of our Lord Jesus Christ. We are joining with believers from every tribe. Ito po yung maganda, mga kapatid. Every time we celebrate World Communion Sunday and every time we partake the communion. Kasi iba-iba kasi ang practices ng mga churches. Tayo, we do it once a month. Yung iba, linggo-linggo talaga. Pero ang mandate kasi, do this as often. Diba? Pero ang importante kasi dito mga kapatid, every time we do it, yung ating sincerity. Minsan nga kasi ang dalis-dalis mong gagawin, yung isip mo naman, lumilipad, no? Habang nagpapatik dyan. O every time na ginagawa natin ito, hindi naman natin nauunawaan ang kahalagahan. So that's the difference, brothers and sisters. Hindi mahalaga kung gaano kadalas, ang mahalaga kung nauunawaan ba natin at tapos sa ating mga puso yung ating pakikipagkomunyon. So, this World Communion Sunday, mga kapatid, we are reminded that the division that seems so immeasurable, yung hindi natin masukat yung mga kaguluhan nangyayari, whether political, racial, and cultural, wala pong imposible kapag po ang Diyos ang nag-unify sa atin. Alam niyo ba, maraming mga fraternity, di ba? Sino yung mga membro ng fraternity dito? Alam ko may mga member ng fraternity dito, iba-iba. Even kung nasa Pilipinas pa kayo dati, may mga fraternity, sumali tayo kasi may benefit. Yun naman lagi brotherhood, di ba? May benefits tayo, proteksyon, di ba? Connection. Alam niyo ba, this one fraternity that we belong to as Christians, ito po ang pinakamagandang fraternity. That we are brothers and sisters in Christ all over the world. At ngayon, as we celebrate World Communion Sunday, regardless of our race, Pilipino man tayo, Amerikano, anuman ang lahi natin, we are one. That explains, brothers and sisters, the unifying love of Christ. Iisa po yung objective. Iisa po yung ating pinaglilingkuran at ito po ang ating Panginoong Hesus. We are united through Christ. Kaya na, kailangan kasing maunawaan ng bawat tao the real meaning of a Christian. Ano ba ang pagiging tunay na Kristiyano? Tandaan po natin mga kapatid, you cannot call someone or a group of people Christian kung wala po si Kristo sa kanila. That's the essence of being a Christian. Christ follower. No? Imitators of Christ. Nakakalungkot lang, may mga pangalan, mayroong Kristo, hindi naman sila naniniwala kay Kristo. Diba? So, mga kapatid, we are united. Iba-iba man. Ang minsan kasi ang binabato sa mga churches, bakit ba kayo? Oo, si Kristo. May Diyos Ama, may Diyos Anak, may Espiritu Santo. Bakit? Ang dami-dami ng klase. Ang dami-dami ng mga klase ng mga denominasyon. Pero isa naman. Hindi katulad kita namin. Kami, isa lang kami. O, marami tayong naririnig ng mga ganyan sa mga ibang denomination. Because brothers and sisters, unity doesn't mean
uniformity. Diba? Kaya nga kayo pumapasok sa university. Diba? Unity in diversity. No? Na bagaman iba-iba tayo, kasi mga kapatid, iba-iba po ang kultura. Iba-iba ang lahi, iba-iba ang context. Maging yung tayo dito sa Italia, yung ating pananambahan, bagaman tayo UMC dito sa Italia, iba po din ang practice ng UMC sa Pilipinas. No? May mga adjustment. Because we must cope. No? Mag-adjust tayo doon sa ating kalagayan. So, hindi po nangangahulugan na yung unity is uniformity. Ang mahalaga po ay nagkakaisa tayo sa ating paniniwala sa ating Panginoong Jesus. This beauty of the body of Christ, we are diverse, yet united by something greater than ourselves. Another, we are one, we are called to be peacemakers. Alam niyo ba, tayong lahat mga kapatid, saan man tayo pumunta, di ba? Yung mga nakakaang messages natin, we talk about the stewardship, we talk about our responsibility, we talk about our accountability as Christians. Tayo mga kapatid, as Christians, we are peacemakers. Kaya dapat sa atin, yung hindi na tayo yung pinagmumulan ng mga gulo, di ba? Hindi na tayo yung pinagmumulan ng mga division. Kasi minsan, sa kabila ng pagiging mananampalataya natin, nagiging instrumento pa rin tayo. Kaya nga ito po ay isang paalala sa atin that we are called to be peacemaker, living out our unity. Kaya nga sa isang church, mga kapatid, napakahalaga po na meron tayong isang layunin. Our church, marami na po tayong mga trials na napagtagumpayan. Marami na pong pagsubok ang dumaan sa iglesia ito. We experience division, we experience na marami tayong naging accomplishment. No? As this church has been the nursery of all the Christian community in Bologna. Lahat po ng miyembro halos ng Christian Joint Fellowship ay nagmula sa church na ito. Although nagkakaroon ng mga friendly, lumalago ang mga churches, dumadami. Pero sad to say talaga, magaling tayo talaga sa division. No? Magaling ang mga Pilipino sa arithmetic. No? Mas magaling tayo sa division kaysa sa addition. Pero may mga division din naman mga kapatid na maganda. No? Dahil doon sa division natin, dito, no, tulad ng mga, nung nakumpleto na yung mga different denomination, kanya-kanya na tayo, may mga kanya-kanya ng services, lumago din naman. Yung spreading the gospel, mas naging madali. Hindi lamang dito sa church, kasi nga, marami ng mga churches. At meron din tayong mga pinagdaan ng mga subdivision naman, no? Na hindi dulot ng hindi mga pagkakaunawaan, pagkakaiba. Pero in the end, naging maayos din. No? At naging productive din naman ng mga churches. So brothers and sisters, we are called. Kung magiging dahilan po tayo ng mga division, kung tayo magiging dahilan ng mga pagkakaaway-away mga kapatid, ay maging magpakontrol natin ito at maiwasan. As Christians, ang sabi in Ephesians 4 verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. This is our calling as Christ's body in the world. Iisang katawan tayo mga kapatid. As a member of the church, iba-iba man yung ating mga katayuan, iba-iba po ang ating kalagayan, pero parte po tayo ng katawan ng Diyos. Diba? Lahat po tayo ay mahalaga. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang partisipasyon. So brothers and sisters, as we conclude, as we came together on World Communion Sunday, let us remember
that we are one in Christ despite of many, many differences. We share the same bread and cup. We are nourished by the same grace. Tandaan namin mga kapatid na iisa lamang ang grasya ng Diyos na ibinigay sa ating lahat. We are called to live our life in this unity in the broken and divided world. May the Lord's table remind us that we belong to something bigger. Ito po kasi dapat kung lagi natin nakikita as a part of the church, na hindi laging tayo, hindi laging nakatuon sa atin. Yung na-help tayo, na-bypass tayo, hindi tayo napansin. Hindi po ganun mga kapatid. As we go forward to our journey, let us be reminded to carry out the vision of God's kingdom. It's not about us, mga kapatid. It's about Him. It's about Christ. A kingdom where every nation, every race, every person is welcome and fed and united in the love of Christ. In the name of the Father, and the Son, and